Matapos ang matinding panalo ng Gilas Pilipinas against Iraq, tuloy-tuloy na ang kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup 2025. Aabante na sila sa play-in round at haharapin ang host nation na Saudi Arabia. Mainit ang laban na to, do or die, para sa parehong koponan. At siguradong puno ng energy ang crowd ng Saudi. Pero tandaan, ang mananalo sa laban ng Gilas at Saudi Arabia ay kakalabanin agad ang number 1 team ng Group A, ang powerhouse team na Australia. Isang mabigat at pikit matang landas na kailangan nilang harapin dahil sa mga pagkatalo nila sa group stage. Sa video na ito, ibibigay natin ang prediksyon kung sino ang malamang na manalo sa play-in patungo sa quarterfinals kasama ang analysis sa iba pang mga matchup. At syempre, meron din tayong real talk segment tungkol sa mga isyong umiikot kay Coach Tim Cone at sa narrative na FIBA Asia lang naman yan. Walang filter, diretsyong opinyon at batay sa totoong nangyayari sa laro. Kaya tara na, simulan na natin ang breakdown ng mga laban. Ito yung prediction natin sa play-in ng FIBA Asia Cup 2025. Unang laro, Chinese Taipei laban sa Jordan. Kung pagbabasehan ang unang dalawang laro sa group stage, malinaw na may momentum ang Chinese Taipei. Hindi lang sila basta nanalo, kundi ipinakita rin nila na kaya nilang sumabay sa bilis at physicality ng mas malalakas na team. Solid ang opensa nila sa perimeter at halos lahat ng players ay nakakapuntos. Hindi lang nakadepende sa iisang star player. Sa kabilang banda, ang Jordan ay nahihirapan sa chemistry at rotations. Maraming beses silang nadidisorganize sa depensa at kulang ang firepower sa bench. In this play-in format where a single loss means elimination, mas may advantage ang mas kumpletong roster. Kaya dito, Chinese Taipei ang mas malamang na aangat. Ikalawang laro, Philippines versus Saudi Arabia. Ito ang laban na siguradong magbibigay ng kaba sa mga fans. Home court ng Saudi Arabia at makikita na mula sa group stage ay ginagamit nila ang energy ng crowd para mag-init sa laban. Pero kung titingnan natin ang track record, Gilas ay may mas mataas na level ng karanasan sa high pressure games. Oo, posible na mahirapan tayo sa unang half, lalo na kung magiging mabagal ang simula natin. Pero sa do or die mindset at mas malalim na lineup, advantage pa rin ang Pilipinas. Dagdag pa rito, marami sa ating players ay galing sa mga crucial games sa PBA at sa FIBA qualifiers. Kaya sanay na sa ganitong sitwasyon at Pilipinas pa rin ang aangat sa huli. Sa ikatlong laro, Korea laban sa Guam. Impressive ang pinakita ng Korea nitong group stage. Kahit wala ang kanilang primary point guard, nagawa nilang talunin at tambakan ang Lebanon kahapon. At hindi lang basta panalo, kundi kontrolado nila ang laro mula umpisa hanggang dulo. Mabilis ang ball rotation nila at deadly ang shooting mula sa labas. Samantala, malaking kawalan sa Guam si Jericho Cruz na isa sana sa aasahan nilang scorer pero hindi makakalaro dahil sa hamstring injury. Kung tutuusin, kahit kumpleto pa ang Guam, mabigat pa rin ang assignment na talunin ang Korea sa current form nila. Kaya dito, Korea ang malinaw na paborito. At sa ikaapat na laro, Japan laban sa Lebanon. Marami ang nagulat sa performance ng Lebanon ngayong taon. Kasama na ako. Inakala ko noon na contender sila pero iba ang kinalabasan. Unang malaking dagok ay ang hindi paglaro ni Wael Araqji, ang kanilang primary playmaker at scorer dahil hindi pumasa sa FIBA Medical Committee habang nasa recovery pa. Pangunahing import nilang si Lawson ay hindi rin nakapagbigay ng inaasahang impact at halata na rin ang mabagal na galaw ng ilang key veterans nila. Samantalang ang Japan ay may winning formula ngayon, kombinasyon ng mga veteranong sanay sa international play at mga batang may bilis at energy. Makikita sa kanilang laro ang disiplina at organisadong sistema sa opensa at depensa. Dahil dito, Japan ang mas malamang manalo. Si Tim Cone, kahit nire-respeto nating coach at may napakaraming pinatunayan sa PBA, hindi natin maiaalis na makatanggap siya ng kritisismo. At dapat lang kasi trabaho ng national coach yan. Sa oras na tinanggap mo ang posisyon para pamunuan ang pambansang koponan, kasama sa kontrata mo kahit hindi nakasulat, ang pagiging bukas sa puna ng publiko. Bakit? Dahil ito ang pambansang koponan sa numero 1 sport ng bansa. Ibig sabihin, bawat galaw mo, bawat desisyon mo, milyon ang nanonood at nakabantay. Natural lang na may magpupuri at may magtataas ng kilay. Sa totoo lang, oo, mahalaga ang panalo. Pero para sa fans, hindi lang scoreboard ang sukatan. Ang tinitingnan din nila ay kung paano tayo naglaro. Kung may puso, diskarte at malinaw na sistema. Kahit matalo tayo, basta nakita ng tao na lumaban ng buong lakas, nagtulungan,
at nag-adjust sa laro, kadalasan tanggap pa rin yan ng fans. Pero kung malinaw na ang kakulangan ay hindi dahil sa talento kundi sa mindset at sistema ng coach, doon nagsisimula ang matinding reaksyon ng publiko. Hindi ito simpleng haters lang yan, kundi normal na bahagi ng accountability sa sports. At ito ang masakit na katotohanan sa pagiging coach ng national team. Kahit gaano karami ang tama mong ginawa, kapag hindi mo naabot ang expectation ng tao sa pinakamahalagang torneo, ikaw na agad ang pinakamahinang coach sa mata ng publiko. Mas lalo pa ito sa Pilipinas kung saan sobrang passionate at opinionated ang basketball fans. Hindi naman ito usapin ng ayaw o gusto natin. It is what it is. Kahit sa ang larangan, trabaho man, negosyo, o kahit politika, kapag nasa posisyon ka ng leadership, normal lang na mas mabilis mapansin ang mali kaysa sa tama. Successes are often forgotten when a major failure comes. Sa basketball, mas lalong totoo yan. Isang maling rotasyon, isang delayed timeout, o isang hindi ginamit na player na kayang mag-ambag, pwedeng maging dahilan para questioning ka ng milyon-milyong tao. Kaya kung ikaw ay coach ng pambansang koponan, kailangan mong tanggapin na parte ng trabaho mo ang mabigat na scrutiny. It's not just about X's and O's, but about understanding that you have a responsibility to an entire nation that loves the game. Paulit-ulit nating sinasabi, mahalaga ang preparation. Mahalaga ang tamang tools para sa player. Hindi lang physical skills, kundi mental toughness, adaptability, at game IQ na akma sa international basketball. Kailangan din ng tamang mindset, bukas sa pagbabago, handang mag-adjust, at marunong mag-absorb ng bago. Sa international stage, hindi pwedeng makulong sa lumang sistema, hindi pwedeng maging stubborn at kumapit lang sa comfort zone na gumana sa isang lokal na liga. Dahil iba ang laro sa labas, mas mabilis, mas physical, mas mataas ang level ng execution. Kapag pinilit mo ikahon ang sarili sa playbook na nakasanayan sa isang maliit na environment, para ka na ring pumunta sa giyera na dala lang ay armas na pang-ensayo. At higit sa lahat, huwag nating ipakita na outdated tayo sa liga na pinaglalaruan natin. Tandaan natin, ang tagumpay ng national team ay hindi lang tagumpay ng Philippine basketball fans, kundi tagumpay din ng PBA mismo. Kung maganda ang performance ng Gilas, masaangat ang reputasyon ng buong basketball program ng bansa, including the leagues and organizations that contribute to shaping the players. Ngayon, malinaw na ang program ni Coach Tim Cone ay nakatarget hanggang 2028 Los Angeles Olympics. Pero dahil ba nakatutok tayo sa World Cup at Olympics, dapat ba nating baliwalain ang mas mahalaga para sa atin ngayon? Ang FIBA Asia Cup. Ito ang torneo na tunay na nagsusukat kung gaano tayo kadominante o kahina sa loob ng Asya. At kung hindi pa nga tayo nagdo-dominate sa rehiyon natin, paano tayo mag-aambisyon na makipagsabayan agad sa buong mundo? Sabi nga ni Coach Yeng, more than the world stage, we should focus on conquering Asia first. Pag number 1 tayo sa Asia, tataas rin tayo sa world rankings. Let's set our priority first. Hindi ba mas nararapat na unahin muna nating angkinin ang Asya bago tayo lumabas para sa mas malalaking entablado? Dahil kung hindi natin at mapatunayan ng sarili laban sa mga kapitbahay natin gaya ng Japan, Korea, China at iba pa, paano tayo makakapagbuo ng pundasyong matibay para sa World Cup at Olympics? Para sa akin, ito lang ang basketball na tunay na nagmamatter, Philippine basketball sa kabuuan. Hindi ako fan ng kahit anong particular na team sa PBA, lalo na mula nang tumigil silang mag-innovate at mag-level up sa sistema ng liga. Fan ako ng ideya na kaya nating lumaban sa buong mundo. Pero dapat magsimula sa sarili nating bakuran. Dahil sa dulo, hindi ito laban ng Ginebra, San Miguel, TNT o kung anumang team. Ito ay laban ng buong bansa. At kung gusto nating manalo, kailangan nating bitawan ang pagiging narrow, ang pananaw, at yakapin ang mindset na handang mag-evolve mula Asia papunta sa mundo. Dito sa Scouts Huddle, real talk tayo. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming real talk dito lang sa Scouts Huddle. Peace!